ikakalad ka rin ng sambayanang Pilipino ang kriminal na gobyerno ni Marcos. Hahatulan sila ng kanilang mga kasalanan sapagkat ang paghuhukom maliban sa katarungan ng Diyos, ito ay nararapat na kamtin ng mamamayan na inalipusta at inabuso ni Marcos at ng kanyang mga berdugong general at kanyang mga pulis na tuta ng kanilang wala sa wastong kaisipan ng mga iniutos. At yon ang mensahe ng presensya ng Vice Presidente sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ. Sabi nga sa poetry, the die is cast. Yung presence, yung napanood natin, yung pagdalo ni Vice President Sara ay isang nakakakilabot na pangitain yon sa loob ng Malacanang. Hindi nila, nung magkaroon ng sabuatan sa Kongreso, yung tatlong demonyo na hindi naniniwala sa Diyos. Gusto kong bigyan din, ha? Yung tatlong demonyo sa Kongreso, yung tatlong komunista na hindi naniniwala sa Diyos, na nakipagsabuatan sa Kongreso, hindi nila inaasahan na mangyayari ito. Nung nag-usap-usap sila para siguruhin, ang programa nila ay gusto nilang siguruhin na hindi na makakarating sa 2028 si BP Sara Duterte. It was an all-out, it was a plan. Sabi nga ni, but no matter what they do, they cannot stick to the plan. No? Wala. Pati kami, ako, nagulat ako. Napanood ko na, iba na yon. Iba na yung nagpunta si BP Sara sa isang lugar na pinag-uutos na lupigin si Ilin, burahin sa mundo. Nagpunta ron ang Vice Presidente. Ibig sabihin, tutol siya. Lalaban siya. Ipaglalaban niya. Ang mensahe ni BP Sara doon ay maliwanag. Hindi ko iiwanan, hindi ko papayagan na lupigin ang KOJC. Kahit hindi siya magsalita, kitang-kita natin na nangangalit. Galit siya. Galit siya. Nararamdaman niya, napapanood natin, umiiyak yung mga KOJC members doon, yung mga katabi niya. Siya, binipigil niya, kinokontrol niya yung emotions niya. Pero kita, ang hindi mo maitatago sa kanya ay yung galit niya. Galit niya na yung mga kapwa niya Pilipino ay tinanggalan ng karapatan. Si BP Sara ay isang abogado. Isipin mo, merong court order. Merong court order pinaalis. Inuutusan ng korte ang mga pulis na umalis kayo dyan. May utos. Hindi sinusunod. At hindi lang nila sinunod, kundi sunod-sunod na paglabag sa batas mismo na pinag-uutos ng konstitusyon. Pangunahin ang sinasabi na igalang ang karapatan ng bawat Pilipino. At kapag merong court order, nakakalungkot. Napanood ko sa TV. Sinasabi ng general, sa ayaw nyo at sa gusto nyo, wala yung papel na yan, papasok kami. Saan nag-aral yun? Saan nag-aral yun? Yun ang mensahe ng pagpunta ron ni BP Sara.
Siya nga ho pala, no? Special announcement bago ko makalimutan, ano? Mahalaga po ito. Yung biglang sa isang idlap ay napagdesisyon na natin na magkaisa tayo, na magkakaroon tayo ng voluntary contribution dahil inaasahan natin na bababuyin at gugurgurin ng Congress. Ipag-uutos na i-zero budget si BP Sara. Sa biglaan, magre-report lang kami, no? Yun pong biglaan, yung simula yung 20 pesos na binigay ni Kuya, inabot ni Kuya, nasa loob lamang ng mga pag-akyat dito nung 20 pesos in-announce ko, wala pang 1 minute ay naging 70 pesos. May nag-abot. At hindi na namin kayo napigilan. Ang koleksyon ho natin kahapon ay umabot ng mahigit 7,000 pesos. Ngayon, pagkatapos po nun, yung aming mga staff, siguro nanggagaling din sa mga kaibigan, humihingi sila ng GCash number kung saan sila pwedeng magpadala ng pera. Para sa mga yon, maraming salamat. Pero nais kong liwanagin ngayon, huwag po kayo magpapadala ng pera sa GCash. Kahit kami ay hindi kami maglalabas ng number sa GCash, yung MAD at ang KOJC. Ang napagkasunduan po natin dito, ang mamamahala at yung mga salapi na ating malilikom, nakipagkasundo tayo na ang magkakaroon ng kontrol ang KOJC. Okay. Liliwanagin ko lang, ano. Okay. Let's finish this. Mga kababayan, lilinawin natin. Si Inday Sara hindi po humihingi ng contribution. At ayaw niya na gamitin ang ganyan na pagkakataon para sakyan ng mga politiko at kritiko ng Vice President. Kaya stop na muna natin yan sapagkat pwedeng pagmulan po yan ng mga issue na pwedeng gamitin at itapon sa Vice President. Saraduhan na po natin ang usapin na yan sapagkat doon tayo sa pinakasentro kung anong gusto ng Vice Presidente. Ang gusto niya, hindi kontribusyon, kundi pagbabago at itigil ang ginagawa ni Marcos na pag-abuso sa kapangyarihan at bibigyan ko ng pagkakataon si Kapiter para iliwanagin na ang kontribusyon na yon ay tigil na muna yan sapagkat ibabato yan sa Vice President at ang KOJC ay hindi rin po nananawagan sa kontribusyon. So doon na tayo sa kung anong gusto ng Vice Presidente. Ang gusto niya, pagbabago at maayos na pamumuno sa pamahalaan. Doon tayo sa pagbabago sa nabubulok na gobyerno na pinamumunuan ni Marcos. Okay. Yes, correct ka, Eric. Sa atin po dito, nagpapasalamat po tayo sa lahat ng mga sumusuporta at sa mga nagpapadala po sa atin dito. Lubos puso po namin na-appreciate, especially yung pangmerienda po, na mga nakikisa dito at malaking tulong po yung inyong ginagawa. Pero for now po, umiiwas po tayo dahil marami pong ginagawa na iba't ibang mga GCash, naglalabasan ng mga number para makaintindi ang bawat isa po sa atin. Salamat po kung marami umaapaw nga yung mga messages kahit sa akin. Pero isa sa gusto po ng ating
presidente, even the former President Rodrigo Roa Duterte, na iniiwasan ang public official ng mga donation para ma-avoid lang po sa mga issue. Pero bukas po ang pagtulong po natin. Ngayon, kung gusto niyo lang po magpadala ng mga pagkain, mga tubig po dito, no problem po. Sa patungkol sa ibang mga bagay na pagbibigay naman po, sige po, pag-iisipan po namin kung paano po namin matutulungan Okay. din po ang ating mga Okay na po. kababayan dito. Nalinaw na. Hindi tayo mangangampanya muna doon sa kontribusyon. Ang panawagan ng Vice Presidente, baguhin ang nabubulok na gobyerno at itigil ang abuso sa gamamayan na ginagawa ni Marcos. Go ahead, Kapiter. Okay. Okay. I apologize. We apologize. No? For the miscue, no? Nag-umpisa ako unang-una para kontrolin yung sitwasyon at nililiwanag ko nga na may mga seryosong tao na nagbo-volunteer at humihingi ng GCash number. At nililiwanag ko na walang ganon, no? At mabuti at mas naipaliwanag ni Franco at ni Ka Eric na hindi na natin itutuloy ito. Muna, no ha? Liliwanagin natin, ano? Hindi na muna natin to itutuloy. Ayos. Sa dalawang dahilan na ayaw na baka gamitin ito ng mga kalaban ng Vice Presidente. Sa Tama. pag-uusap Tama. ay mas nakikita natin na pepeting gamitin ito laban sa atin, no? Napakaganda ng ating layunin at pinapasalamatan natin, sabi ko nga sa inyo, sa napakaikling sandali ay nakalikom tayo ng ganong kalaking halaga. Subalit hindi lang ako na-update agad. Sa dakong huli ay nakita natin na maaaring gamitin ito laban sa atin. Okay na, No? Kapiter. At lalong-lalo na sa KOJC. So, liliwanagin natin, ano? Ito po ay officially ihihinto na muna natin. At yung samahan, yung grupo, especially ng MAD, ano? Yung Marcos Alis dyan, na grupo, at ang pagsasama ng KOJC ay hindi tatanggap, hindi mag-e-entertain ng anumang donation. Yun ang desisyon. Okay? So, yun pong mga nagte-text at nagpapaabot, nagtatanong, nanghihingi ng GCash, sapagkat baka may mag-text back sa inyo, manghingan kayo, wala po, no, officially. Wala po kaming ibibigay na anumang GCash number. At simula ngayong araw, yung pag-umpisahan na kahapon, na bagamat napakaganda, ay ihihinto na po natin. Okay? Yeah. Okay. Iniintay lang ho natin kung sakasakaling magsasalita si BP Sara ay ibabalik natin yung live coverage doon, ano? Sa Davao, ano ha? Nahinto ako kanina, ano ha? Dahil sa gusto ko uling bigyan diin at huwag nating kalilimutan na ang kaguluhan nato, lalong-lalo na yung dinaranas ng mga kapatid natin, ng mga kasama natin sa pananampalataya, sa Kingdom of Jesus Christ Compound sa Davao, yan ay bunga ng mga demonyong hindi naniniwala sa Diyos. Yan ay resulta ng panggugulo sapagkat nakumbinsi nung 3 komunista sa Kongreso. Ang mga namumuno sa Kongreso, nagkaisa sila at kasama sa plano nila to. Unang tirahin ng KOJC. Kaya yun yung dinaranas na hirap, yung dinaranas na panggigipit, na pananakit, paglabag ng karapatan,
ng mga taga-KOJC. Yan po ay nanggaling, nag-ugat yan sa sabwatan ng mga komunistang hindi naniniwala sa Diyos at saka yung mga kongreso na kasalukuyang nagpapahirap kay BP Sara at nananakot na puputulin nila at isi-zero budget nila si Inday Sara. Ang ibig sabihin ay talagang nanaisin nila. Gusto nilang, kasi pag tinanggalan ka ng budget, mawawalan ka ng pamasahe. Mawawalan ka ng operational budget, no? Inaakala nila na kapag naganyan nila si BP Sara, ay mawawalan na ito ng pamamaraan para makipag-usap sa inyo, makipag-usap sa mga tao. Hindi naman at yun ay hindi naman natin papayagan. Ngayon po, ang isang dapat nating maintindihan dito, bigyan diin natin dito, yung nangyayari po ngayon, yung nagaganap ngayon na pag-atake sa KOJC, yan ay taktika. Yan ay resulta ng pinag-usapan sa Kongreso, yung pinagmalaki ng mga komunista, yung pagpapatupad nila, nung tinatawag nilang, nung pinagmamalaki nilang yung revolutionary dual tactics. Sa simpleng salita, yan ay panloloko. Yan ay panloloko. Ang problema sa Pangulong Marcos ay hindi ako sa sarili ko hindi ko maunawaan if he is misled or misinformed or talagang wala na siyang interest, hindi siya interesado na magbalik ang katinuan. Sapagkat ang nangyayari, nabanggit ko na nga na tuwing ako'y nagsasalita, naimbita sa SMNI, sa Pilipinas nating mahal. Nananawagan ako sa Pangulo na mag-isip at titigang mabuti itong nangyayari, itong nagsimulang kaguluhan sa KOJC, na nagsimula ng June 10. Nung panahon na yon, nung una ako nagsalita, ay sinasabi ko na baka ito ay umabot sa unmanageable proportion. Ako po ay nadaanan na namin yan. Nakita ko na yan. Yang eksena na yan. Nung kaming maging aktivista at nung panahon na una naming ginugulo ang lipunan at nung unang panahon, nung una naming nilulusob ang Malacanang, nung una naming ginugulo ang Kongreso. Nauulit na naman ito ngayon. At ang pagkakaiba at napakaganda nung ipinaliwanag nung naunang nagsalita sa akin dito, yung kasama natin, yung kaibigan natin na retired colonel, sinasabi niya, nasaan yung mga kaliwa na dapat nangunguna sa panawagan ng pagbabago? Wala na. Nagbago na yung complex ng labanan. Yung mga Communist Party of the Philippines at yung mga NPA, no, na aktibo, ay kakampi na sila ngayon ng gobyerno. Kakampi na sila sa pamumuno ng 3 congressman. Sa pamumuno ng 3, yung representative ng Gabriela, ng Kabataan, itong mga party list na to, at saka yung ACT, yung Alliance of Concerned Teacher. Tatandaan natin ito. Sapagkat itong mga party list na to, masyado silang napuwerhisyo noong panahon ni Duterte. At itong mga congressman na to, na nagtutulong-tulong para bugbugin, para gibain si BP Sara, sa ating pagsasaliksik, nalaman natin. Halimbawa, katulad nitong si Congressman Abante, na pinangalanan na natin ngayong Congressman Atras. Ito pala ay may kaso. Ito pala ay recipient ng PDAP at nakademanda to. No? May kaso to. Kumuha siya ng PDAP
At ginamit niya ito. Allegedly, pinamigay niya to. May mga recipient ito. Pero yung mga recipient ay mga walang pangalan. Ipinamahagi yung pera sa mga tao na hanggang ngayon na hindi pa identified. At yun ay kaso niya. Ito namang, ako ayaw ko sana sabihin to. Pero ito'y isinyeri ito ng kaibigan nating si Miss Sasot, no? Ito pa lang si Congresswoman Luistro ng Batangas na nagmamarunong yung babaeng tumitira ng gusto kay BP Sara. Ito pala, ang asawa pala nito ay mayor o dating mayor ng Mabini, Batangas. At may kasong rape. Yes! Itong si Congresswoman Luistro ay abogado. At mapapanood ninyo, i-google ninyo, kung paano nila inuusig si Pastor Kibuloy na merong walang kakwenta-kwentang kaso. Ha? Kung ilang batalyon na pinalusob nila ron. Pinasusurrender nila. Sa walang kakwenta-kwentang kaso. Itong asawa ni Congresswoman Luistro, rape ang naging kaso. At naka-video sa isang interview ay inamin mismo ni Congresswoman Luistro na siya bilang abogado, itinago niya ang asawa niya. Hindi niya isinurrender. Sa halip na harapin, i-confront yung kaso. Yan ang gusto nila ngayon. Yan ang pinagagawa nila ngayon kay Pastor Kibuloy. Dahil sa walang kakwenta-kwentang kaso na nilulusob nila, samantalang itong mismo si Congresswoman Luistro, ang kanyang asawa ay nagkaroon ng kasong rape. Siya ang abogado at pinatabi niya muna, pinatago niya muna at tinrabaho nila yung kaso. Whatever, kinausap muna siguro nila yung judge. At pinalitaw niya lamang yung asawa niya nung hindi na makukulong. Ganyan po sila ka-ipokrito, no? At lahat halos yung mga nagpapanggap at ang gusto nilang itatawag sa kanila ay kagalang-galang. No, ay wala namang dahilan para igalang. So yun po ang ating aking sa aking pagsasalita rito ay nais kong ipaalala at bigyang diin na wag nating kalilimutan ang parte, ang bahagi ng Communist Party of the Philippines and New People's Army sa kaguluhang nangyayari na to. Kaya nga, sinasabi ko na natutuwa ako na nakikita ko itong mga kabataan na to. Na sa halip, mapapalad na may mga magulang sila na napapangalagaan ng mga anak nila. At hindi ito mapapasama. Sa mga komunista, hindi ito pwedeng rekrutin ng kabataan party list sapagkat nandito sila, kasama natin silang nagsasaya rito. At nakikiisa sa paniniwala at panawagan na palayain si Pastor Kibuloy at itigil ang karahasan sa KOJC. Hanggang dito na lang po mga kasama at maraming salamat at magandang gabi po sa inyo lahat.